Umakyat sa halos 300 ang pinagpapaliwanag ng COMELEC sa mga posibleng paglabag sa election rules. Isa na riyan ang maagang pangangampanya kahit hindi pa naman campaign period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Ipinadala sa News 5 ng Concerned Citizen ang videong ito na kuha umano sa pagtitipon ng isang foundation para sa salo-salo sa Marilao, Bulacan. Pero mga nasa entablado, pawang mga kandidato raw sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pansin din ang parehas na kulay ng damit ng mga nag-organisa sa mga posters na may mukha nila, pati sa loot bags na inaabot daw sa mga dumalo. Bukod dyan, mismo ang aming team nakuhanan din ng mga nakapaskil na poster sa tricycle, bahay at malalaking payong na may mukha ng mga tumatakbo. Ang mga yan, idinulog ng News 5 sa Commission on Elections. Kung sila raw ang tatanungin, premature campaigning ito. Nangangahulugan na kung sasama mo yung mismong kandidato kahit siya ay incumbent o hindi incumbent sa stage, siya mismo yung namimigay, namamahagi, yan po ay makukonstrue na number 1, violation ng aming kondisyon. Tinanong din namin ng COMELEC kung ano masasabi nila sa pamamahagi ng tulong ng ilang barangay officials ng Loma de Gato sa Marilao, Bulacan. Wala raw problema yan kung proyekto talaga ng barangay. Ito ba'y first time na ginawa o matagal na talagang ginagawa bilang isang proyekto when we call what we call a social services projects. Kasi kung first time na ginagawa, halatang-halata yan po'y namumulitika. Pero para patas, simula sa Biyernes, bawal na yan. Lalo na yung mga tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD. Kailangan kasi ng barangay certification para makakuha nito. Paglilinaw naman ng COMELEC, AICS lamang ang bawal at hindi kasama ang ibang programa ng DSWD. Sa gitna ng mga ito, lalo pang nadagdagan ng mga pinagpapaliwanag sa mga posibleng election violations. Umabot na sa halos 300 kandidato ang napadalhan ng show cause order. Aakyat na yan sa halos 500 dahil may 174 ng inihahanda, karamihan dyan para sa mga tumatakbong SK. Kaya nga tayo may SK, di ba, para turuan na maging tunay at maayos na leader sa kinabukasan. Paano mo aasahan ng isang SK na bata pa lang nagbabiolate na ng law? May 3 araw ang mga nareklamo para sumagot sa show cause order. Target ng COMELEC na madesisyonan lahat ng mga natanggap na reklamo na may kaugnayan sa premature campaigning sa loob ng 40 araw o bago sana ang mismong botohan sa October 30. Pero pagilino na ahensya, tuloy pa rin ang pagdinig nila sa anumang election offense kahit matapos ng halalan, manalo man o matalo ang sangkot na kandidato. Nauna nang sinabi ng COMELEC na papatawan ng karampatang parusa gaya ng disqualification sa mga mapatunayang may election violation. Posible ring parusahan ang mga kandidato na nagre-report sa paglabag ng kalaban nila para lamang manira. May mga numero at email namang pwedeng i-contact para magsumbong sa mga paglabag. Nakatakdang ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga itinuturing election hotspots sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.